So what's up po mga Kadaver Kids, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, Jay Guevara muli, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sarap nung kinain ko, nung ginataang tulingan. Sabroso. So ito, pag-usapan po natin to, no? Yung painit na issue. Papatungkol po kay Carmina Villaruel at kay Atasha Mulak. Alam nyo, kahit sino pong Poncho Pilato, kahit sino artista dyan na bumabanat sa Tito Vic and Joey at sa Legit Daver Kids, hindi ho tayo papayag nun, no? At syempre, hindi natin alam kung 100% itong video na to or itong topic na to or itong issue na to mga patungkol sa banatan or parang nagkakainitan nata itong kampo ni Atasha Mulak at itong ila Carmina Villaruel dahil dito kay sa mga twins na to. Oo, marami kasing nagkukumpara lagi na dihamak daw na mas talented at maganda itong si Atasha Mulak kaysa sa mga anak ni Carmina. At para sa akin yun naman po talaga ay totoo naman. Pero wala naman tayo naririnig na na salita mapatungkol kay Atasha. Pero tingnan natin, mamaya totoo pala na pala to, no? At ayun, idagdag na rin din natin dito itong ni-reject na dating host ng Itbulaga, dating host na ni-reject ng Tito Vic and Joey kasi gusto daw magbalik. Kaso parang hindi ata pumayag itong Tito Vic and Joey sa kadahilanan na may ginawa sa kanilang hindi maganda tong taong to. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So bago natin pumunta dun sa main topic natin, dito muna tayo. Yan, shoutout dito sa Itbulaga, TVJ, ni-reject ang dating host. Ano ba to? Ni-reject ang dating host na pumapadrino para makabalik. Kaya naman pala pro tape ito. So ito po ay upload ni... Sino ba nag-upload ito? Ni Celebrity Update. So eto po, panoorin natin. May isa pong dating Legit Daver Kids na nagpupumilit bumalik sa Itbulaga. Dahil kung matatandaan ninyo, ito pong Daver Kids na to, dati nakasama nila to sa GMA7 for the longest time. At bigla-bigla na lamang itong nag-decide na umalis at pinili yung ibang show. So kahit naman talaga sino, diba, sasama ang loob. Although choice niya yun eh. Pero ngayon nga parang kumakausap di umano ito ng ilan sa mga parang pumapadrino itong Legit Daver Kids na ito para makabalik dito po sa nasabing show. Pero ito na nga i-disclose na natin dahil totoo kaya ng TVJ ay may sama daw di umano ng loob dito po kay Daver Kids Anjo Iliana dahil sa pagre-resign niya sa Itbulaga. Ayun, ito po ilan sa mga sulat mula sa Abante na parang sinasabi nila na totoo kaya yung news. Kasi nga parang si Mr. Anjo Iliana po kasi ngayon ay nasa kumbaga parang wala po siyang masyadong work ngayon. Ang tanging trabaho niya lang ngayon, nagtatrabaho siya kay Mr. Jinggoy Estrada kasi humingi siya ng tulong doon, Kung matatandaan ninyo, nag-trending din yung pagbenta nga nito ng painting ni Sir Joey De Leon sa isang influencer, sa isang YouTuber. At ito po yung pinag-usapan. Kumbaga parang maraming nagalit sa kanya. Parang hindi niya raw pinapahalagahan yung ibinigay sa kanya ni Mr. Joey De Leon. Pero agad naman siyang nagpaliwanag kung bakit na binenta. Dahil nasa pangangailangan ng kanyang anak na nag-aaral sa ibang bansa. Pero kasabay nga nito, talagang kumbaga kahit po pumapadrino siya, kinakausap niya yung ilan sa mga matataas na posisyon dito po sa nasabing Itbulaga ay hindi pa rin siya pinagbibigyan dahil ang pinaka last call kasi dyan, kung matatandaan ninyo, ang TVJ production kasi
ang isa sa mga masasabi nating co-owner and producer po ng show. So sila talaga yung pinaka last call. Nasa kanila talaga ang desisyon. Base pa sa isa pong komento mula sa Facebook na nagngangalang Mayor Jose Manalo, isang Facebook page, pero alam ko hindi ito legit na sa kanya. Ito naman po yung take niya dyan. Sabi niya, no hard feeling Mr. Anjo Iliana, pero during the battle of ownership ng Itbulaga title, tinabla mo ang TVJ at kumampi sa tape. Kaya respect na lang na di mo deserve bumalik sa legit Itbulaga, solid Dabber Cards, and no to fake, hashtag solid Dabber Cards, hashtag TV5, hashtag Itbulaga. So, ngayon, kayo na pong humusga, dapat pa ba siyang pabalikin? Kasi parang mas marami pa kasing mas deserving, 'di ba, na makabalik kaysa po sa kanya. Siguro po mas pipiliin ko pa si Jimmy Santos na bumalik kasi yun, ilang beses pong inoperan po yun ng tape pero never po talaga siyang pumayag kasi ang kanyang loyalty ay nasa TVJ. No, kahit pa sabihin mo na nagkasama sila ni Paolo sa isang movie na ginawa nila noon, pero never po siyang na-entice na bumalik kahit wala po siyang work ngayon kasi nasa Canada siya eh. Doon po na siya naka-base, diba? So kayo po, i-comment nyo lang po sa ibaba sino po yung gusto nyong bumalik at bakit. Sarap kumain. At kahit ako ang tatanungin, hindi rin ako papayag. No? Pero depende na lang pag ginusto ng Tito Vic and Joey. Tama naman yung sinabi dito sa video na to, mas gugustuhin ko pa si Jimmy Santos. Oo, yun talaga, lihitin mong kasama talaga ng TVJ nung panahon na yun. Iba kasi yung iba kasi yung ginawa ni Anjo, hindi talaga makakalimutan ng Dabber Cards yun eh. Ay, hindi, ang totoong may-ari talaga ng Itbulaga ay ang tape kasi sila ang nagpapasahod, sila ang boss. Tapos ngayon, alam nyo, nababalitaan ko nga rin to eh. Ilang beses ko na nga ito na nababalitaan ko tong pagbabalik niya, yung gusto niyang bumalik. So, di natin alam na TVJ pa rin ang mag-desisyon niyan. Oo. Pag ginusto nila, alam naman natin, TVJ, mabait naman talaga kasi yan. Diba? Maaaring pwedeng mangyari yun. Pero kung ako tatanungin, ayoko. At mas gugustuhin ko pa, ang dami dyan. Yan, sila, si Apo ni Henyo Master, si Kim P. De Leon. Si Habi, pwede rin. Si Habi Manuel, na Apo ni Henyo Master. Si Michael B. Nasa GMA pala yun. Sorry. Maraming pwede. Si Ruby, si Julia, ang daming pwedeng dyan, balik kung gustuhin man ng TVJ. Pag si Anjo, wala naman masyadong papel si Anjo sa Itbulaga eh. Saka hindi natin alam, baka mamaya diba? Hindi natin ayoko sa magsalita eh. Mahirap na eh. Pero yun nga po, bali-balita itong issue na to na babalik nga daw. Gustong bumalik ni Anjo, parang nililigawan daw ang TVJ, ganun. Na magbalik siya sa Itbulaga. Hindi natin alam kung anong desisyon ng TVJ, di doon tayo. Dahil iniidolo natin yung mga yan, kung anong desisyon nila at may kasabihan nga tayo, tao lang tayo na dapat tayong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Amen. So yun, dito na tayo mapunta. Ito na yung pinaka main topic natin. Ito, Carmina Villaruel binastos si Atasha Mulak. Totoo ba to? Si Carmina Villaruel ay kinuyog ngayon ng TVJ supporters dahil sa pagtawag niya ng OA daw ang hosting ni Atasha Mulak sa Itbulaga. Oh my God, you're eating, man. Naku po, delikado ka dito, Carmina. Lalong walang manonood sa mga chikiting mo nito. Sana hindi naman totoo, no? So ito, basahin natin tong
Itong pinost na to, asan na yung screen recorder natin? Ito. So yan, ito from Solid TVJ and Legit Advocate Fighter Authority. O hindi sa akin galing to ha. Mami magputak na naman ng mga vlogger. O Gigi Bara kakasuhan. O si Gigi Bara kakasuhan ni Carmina yan kasi gagawa ng fake news. Re-reaction lang ako ha. Ito sabi niya, basahin natin. Tandaan nyo, si Carmina Villaruel ay isa pong pabayang ina. Dahil sinayaan niya na ang kanyang kambal na anak na sina Mabi at Cassie Legaspi na mabash sa social media, tinayaan niyang makapasok ang kanyang mga anak niyang kambal sa illegal na illegal na noontime show ng Tape Incorporated sa GMA Network. Grabe yun, illegal talaga. Nagalit daw di umano si Carmina Villaruel at kung ano-ano na ang mga pinagsasabi nito na puro kasinungalingan at sinasabi niya na masyado na raw sinasapawan ni Atasha Mulak ang anak niyang si Cassie Legaspi. At ngayon po si Atasha Mulak naman po ang pinangbalingan at pinag-iinitan ngayon ni Carmina Villaruel. Dapat talaga nakuyugin natin itong si Carmina Villaruel dahil kung ano-ano ang pinagsasabi nito tungkol kay Atasha Mulak. At sinabi nito si Carmina Villaruel na okay daw, wag mag-host si Atasha sa Itbulaga. Ito, sabi ni for your information Carmina Villaruel, kung nabash man sa social media nang dihamak yang mga anak mong ayoko na basahin yun, sobrang hard naman na sina Mabi at Cassie ay kasalanan mo yan. Sisihin mo ang sarili mo at huwag mong ibuntong ang galit mo kay Atasha Mulak. Ang kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo, Carmina Villaruel, ang lakas ng loob mong sabihan si Atasha ng OA ang ginawa niya bilang host sa Itbulaga. Grabe yun. Pumati yung likod ko. Grabe. Alam niyo kung totoo man to. Naku. Tsaka ito lang ito. May point naman din tong post na to kasi alam niyo sa totoo lang marami rin nagtaka na ba't hinayaan ni Carmina Villaruel na mapasok yung kanyang kambal doon sa tape. Na alam niya naman sa damakmak pa ang isyong kinakaharap nun. Oo. Eh, ewan ko. Kaya malaki din ng, eto pa kaya naiisip ko rin to na reaction. Kasi di ba nung nakaraan, may issue about Cassie versus Karen Aistrop. Na mas pinili daw ng kumpanya si Karen kaysa daw kay Cassie. Grabe yun. Ito pa si Carmina Villaruel mananagot naman po yan kay Aga Mulak dahil sa mga pambatikos niya kay Atasha. Supalpal ka bastos ka Carmina, sampalin ka na sana ni Aga Mulak. Huwag naman. Nasabunutan ka na sana ni Carlene Gonzalez dahil sa pangbabastos mo kay Atasha. Grabe no? Totoo kaya to? Ito yung picture yo. O baka sabihin nyo ako gumawa. Ayan Carmina Villaruel binastos si Atasha Mulak. Si Carmina Villaruel ay kinuyog ng TVJ supporters dahil sa pagtawag niyang OA daw ang hosting ni Atasha Mulak sa Itbulaga. Grabe. Tingnan natin yung mga comment ng mga tao. Tingnan natin kung ito ay legit ba to. Sabi ni Alexis Tagalog, dapat makita na pinost mo admin para masupalpal siya. Dapat makita daw ni Carmina yung post ni admin. Ay, ibig sabihin to? Totoo ba to? Saan ba makikita yung nasabi ni Carmina at nang doon ako mismo magsupalpal sa kanya? Kahiya naman sa kanya, parang galing-galing ng anak niya mas OA pa nga. Bakit kinukumpara niya
bakit kinukumpara niya kay Atasha Mulak? Ako din alam ko bakit nagngingit-ngit siya sa kay Atasha. Di pwede i-comment, wag niyang pakialaman kung masasapawan anak niya. Magaling si Atasha at lahat ng tape INC na artista, di na ako nanonood sa kanila. Sa ibang show nila, lalo na yung Paulo na lang yan, super yabang. At magalit si Ate Jing. Ito naman, sinang-ayunan naman na Emmanuel. Tama ka, si Cassie ay kamukha ni, Bibing Gandang Hari, grabe. Si Mabi ay bakla. Ay, naku, ayoko basahin yan. Ang galing ni Atasha, nating to compare sa iba. Para sa amin, the best si Atasha. Papansin lang yan si Carmina para tumaas ratings ng tahanan niya kasama kambal niya. Ito. Haling kaya ni Atisha na napaka-educated at beauty brain. Uy, may bali-balita na itong si Atasha sasabak ata to ng beauty pageant. Miss Universe ata or Miss Philippines. Baka natin ganda nun. Wow ha? Coming for you pa talaga, Carmina. Parang ang mga anak mo ata sinasabihan mong OA. Ang klase kaya ng beauty ni Atasha at ang grabe ng talent niya. Kaya nga ako napapanood everyday sa Itbulaga because of hair. Wow, si Atasha, makikita mo sa kanya yung so puro dito, pinagtanggol ng ng TBJ supporter si Atasha Mulak. Alam nyo, marami nang talagang noon pa man, ewan ko kung may video ako dito may mga may mga video ako dito. Hanapin ko lang. May video ako dito na about sa pinagko-compare ng mga tao si Atasha at saka si Cassie ito. Atasha Mulak and Cassie. Ayan, maraming video yan dito Ito, panoorin natin to. Alam mo yung Alam nyo, matagal na yung issue na yan na palagi nilang pinagkukumpara itong si Atasha Mulak at at si Cassie Legaspi na hindi namin alam kung bakit pa nila kailangan gawin yun. So ito, panoorin natin. Alam mo yung pagpasok ni Atasha Mulak sa EAT, ang laki-laking issue, no? Pinangsabong kagad sa isa pang kambal na si Cassie Legaspi. Wala namang kamuwang-muwang yung bata na sa pagpasok niya sa EAT. Silang dalawa paglalabanin, di ba? Kamakailan lang, nag-trending ang pangalan ni Cassie Legaspi sa dating Twitter noong isang Lunes. Talaga namang napansin ito ng mga netizen, at ang tanong nila, kaya pala naging trending ang young actress na ito. Kaya't huwag natin ito palampasin mga idol, pag-uusapan natin ito. Bilisan mo. Tagal mo puro kadaldal dyan Kumusta mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Chismosa ka rin Sabi ng mga supporters ni Carmina Villarroel at Zoren Legaspi, kayang-kaya raw talaga nilang gawing trending si Cassie. At mukhang tama nga sila, dahil halos magkakasunod na trending topic ang may kinalaman sa kanya. Kasabay ng trending ni Cassie, tila pinaghahandaan na rin ng Kapuso Noontime Show, ang sagupaan ng dalawang young actress na si Cassie Legaspi versus Atasha Mulak. Kamakailan din kasi, nag-trending ang pangalan ni Atasha, na ipakilala siyang bagong The Barkads host. Hindi lang iyon, sa isang episode ng EAT noong Lunes, nabanggit na may kapatid pala si Tash, ang palayaw ni Atasha, na ipapakilala rin sa nasabing show. Si Andres Mulak ang twin brother ni Atasha. Ang daming naglalabas ang mga haka-haka na kukunin di umano si Andres para magkasama ang kambal sa show. Napaka-exciting, di ba? Parang may magiging friendly competition ng mga kambal sa mga noontime show pag nagkataon. Kaya naman huwag kalimutan at abangan natin ang mga susunod na kaganapan. At speaking of noontime shows, mataas ang rating ng EAT noong Sabado,
September 23, 2023, kung saan ipinakilala si Atasha Mulak bilang bagong miyembro ng Legit the Barkads. Ayon sa AGB Nielsen Nutang, naka-record ito ng 5.4% ratings. Sa kabilang banda, ang Eat Bulaga ay nakakuha ng 3.6% na ratings, habang ang It's Showtime naman. Dahil kay Atasha, lalong naging usap-usapan ang EAT noong Sabado. Pero hindi lang dahil sa kanya, kundi pati na rin sa lubid joke ni Joey De Leon. Ngunit hindi lang yun, pati noong Lunes, September 25, mataas pa rin ang ratings ng EAT sa TV5 na umabot ng 4.3%. Ito ay mas mataas kaysa sa Eat Bulaga, na may ratings na 3.3%, at ang It's Showtime na may 2.7% na rating. Talagang may mga loyal viewers ang EAT. Pero higit sa lahat, ang pagpasok ni Atasha sa EAT ay nag-highlight sa Eat Bulaga nung Lunes. Parang nagmala GMA gala ang mga hosts, at hindi maiiwasan ang pagtapat-tapat ni Cassie at Atasha. Kaya't abangan natin kung paano magiging mainit ang labanan ng dalawang anak ng mga sikat na artista. Hindi tuloy maiwasan ang tila pinagtapat sina Cassie at Atasha. Nung Kang ingay mo. So yun narinig nyo naman, napanood nyo na yung video na yun. So bali, nung start ni Atasha, talagang nag-boom yung grabe yung una yung views, nag-trending yung mga videos ni Atasha, yung pagka-declare ng Tito Vic and Joey na ito ay magiging talagang 100% na Dabarkads na. So kagad nag-trending yon, TikTok, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook at sa YouTube talaga, no? At ayun na nga, kasabay huno na may mga may mga lalo na yung anti-TBJ na mga ulupong dyan, no? Na nagsasabi na ginaya daw ng TBJ ang TP dahil kumuha din daw ito ng kambal. So parang ginagaya daw ng TP. Sabi ko, ha? TBJ pa talaga ng gaya. Ewan ko hanggang ngayon, ewan ko lang kung yung about naman dun kay Carmina, hindi kasi din ako update diyan kay Carmina kahit yung Facebook. Tingnan nga natin. Kasi baka nakapost nga, baka naman talagang nakapost So malay natin, di ba? Malay mo, makikita natin dito. Saan ba? Carmina. Ito, Carmina Villaruel. Merong 3.4 million followers. Sana. So dito, di ko alam, wala naman siya mga post dito na about tingnan natin. So eto, with my love, did you watch the program? So marami naman dito, wala naman siyang post. 2023 August pa pala to, tatagal na ng mga post. Ano to? January 16, wala naman siyang post, no? Si Carmina, hindi ko lang alam, baka sa ibang kanyang kabilang mga social media account, pero kung sakali man, nakuha ko. Kawawa si Carmina sa mga supporters ni Atasha Mulak, no? Tsaka di hamak na mas malaki ang supporters ni Atasha kaysa sa kay Cassie Legaspi. Oo, mas di hamak na mas malaki at talagang inaantabayanan talaga siya ng mga manunood sa Eat Bulaga. So di natin alam kung 100% to na sure, pero ang tingin ko dito, dahil wala naman tayong nakitang post ni Carmina Villaruel, baka nga fake news to at hindi natin alam kung pero pagsalita Oo. So hindi naman tayo basta porket may ganun agad, naniniwala agad tayo, no? Pero sana, no, at lahat naman ng nasabi doon sa post na yon ay na about na si Atasha, ano daw yun? Ano yung nakalagay? Tingnan ko.
Sa'yo, nawala. Ito. Ano ba daw? OA daw ang hosting ni Atasha sa Itbulaga, malaking kasinungalingan ho yun, no? Dahil kapag pinapanood nyo nga si Atasha, napaka-energetic nung bata na yan, napaka-talented, sayaw, kanta, sa kanya na lahat. Kaya nga may bali-balita na ito ay sasali ng beauty pageant, baka sa Miss Philippines or Miss Universe, di natin alam. Dahil lang nanay niya, di ba? Dating naging si Charlene ba? Charlene Gonzalez. Naging Miss Universe ba yun? Okay, comment nyo nga dyan sa baba. No? So yun mga Dabarkads, hanggang dito lang yung video natin na to. Nung may kukomento nyo, dapat bang sabihan na OA si Atasha Mulak? Ako hindi. Naniniwala po ba kayo dito sa post na to na sinabi ni Carmina Villarruel? Pag naniniwala kayo at alam nyo at napanood nyo, pasa nyo sa akin. Siyempre hanggang dito na lang yung video natin at don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.